Isang mapagpalang hapon po ng linggo, December 7, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Ang bagyong Wilma ay humina po sa pagiging low pressure area. Huli po itong namataan na may layo po o nasa dita po ng vicinity ng Katayngan, Masbate. Tulad po na aking sinabi, naging isang low pressure area ito pero kumikilos po ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. So ganito po kasi ang nangyari kaya ito naging isang ganap ulit na LPA or low pressure area. Dahil po sa pressure ng impact ng kanyang paglandfall sa bahagi po ng Eastern Visayas, Eastern Samar at yung ilang beses na landfall scenario niya, humina po ang epekto nito. Lagi ko sinasabi kapag ka naglandfall sa kalupaan natin, ang isang mahinang bagyo ay mas lalo pa siyang humihina. Lalo na kapag nasa tropical depression category ang isang bagyo at nangyari po yan dito po sa bagyong Wilma. At nakita naman natin kahit LPA siya, meron pa rin siya mga pag-uulan na idudulot, lalo na po sa Eastern Visayas. Sa ngayon po, meron pa rin tayong heavy rainfall warning dahil sa low pressure area o yung dating bagyong Wilma. So ngayong hapon po, makinig po kayo mabuti, meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may Oriental Mindoro at sa may Romblon. Meron naman tayong heavy rainfall warning dahil sa shearline. So bukod po sa low pressure area, meron pa isang weather system na nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa at ang shearline po yan. Ang shearline po ay ang salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Diyan po yan nabubuo. Sa ngayon dahil po sa shearline, meron tayong inaasahan pa rin na heavy rainfall warning ngayong hapon hanggang sa bukas po ng hapon. Merong heavy to intense rain sa area po o sa lugar po ng Quezon. Meron namang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at sa may Albay. Bukas po ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, December 9, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Isabela. Moderate naman to heavy rains ang ating aasahan na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Cagayan, Aurora, Quirino at sa may Quezon. Tuesday po ng hapon hanggang sa Wednesday ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Isabela. Moderate naman to heavy rains ang ating aasahan na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Quirino at sa may Aurora. Ipapaalala ko po sa inyo kahit po naging LPA na ang bagyong Wilma ay meron pa rin tayong mararanasan ng mga pag-uulan dahil po sa iba't ibang mga weather system. Unang-una na o nangunguna na dyan ang shearline. Sinusundan din yan ng northeast monsoon or hanging amihan na nanggagaling po sa may bandang hilaga po na Luzon. Sa ngayon, mas nararamdaman natin ang malamig na hangin dahil po sa high pressure na tumutulak pababa. So yung high pressure na yan, may kasama pong hanging amihan yan. So talagang ang mararanasan natin ngayon ay mas malamig po na mga hangin. Eto po, may nagtatanong sa atin kung meron pong panibagong bagyo ba na magiging kasunod ang bagyong Wilma. Upon checking po sa ating live forecast, and doon din sa ating tropical cyclone threat potential at sa advanced weather forecast natin, wala po tayong nakikitang magiging kasunod po na bagyo. Nito nga pong bagyong Wilma o dating at ngayon po ay LPA na lamang. So mga susunod po na 3 hanggang sa 5 araw. So inaasahan natin magandang panahon na nga ba. Hindi pa rin tayo sigurado sa magiging magandang panahon lalo na itong nalalapit po na next week, itong week po na ito, papalapit po na week dahil po sa shearline. May iba't ibang mga weather system pa rin kasi nakaka-epekto sa ating bansa kahit wala po tayong bagyong minomonitor. Lagi kong pinapaalala sa inyo na ito nga pong dating bagyong Wilma na ngayon ay low pressure area ay may chance ulit maging isang ganap na bagyo lalo na kapag nakatawid siya dyan po sa may kanlurang bahagi po ng Visayas. At kapag ito ay nasa area na ng ating o kalagpas na ng ating landmass.
At mas lalo itong mas may chance maging bagyo muli kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, meron mang direktang epekto pa ang LPA, which is nakakaapekto yun sa Oriental Mindoro at sa may Romblon. Kakaunting lugar na lamang po ang kanyang maaapektuhan. Wala na rin po tayo nakataas na warning signal number 1 sa ilang bahagi po ng Visayas at sa ilang bahagi po ng Luzon. So mas maganda sa ngayon maging alerto at maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Patuloy nating i-monitor ang banta ng LPA na yan na dating bagyong Wilma kung magiging bagyo ulit sa mga susunod po na mga oras. Sa mga nagtatanong, nasa medium chance na lamang ang kanyang chance na maging isang ganap na bagyo muli. At i-monitor ko kayo sa susunod na update natin, lalo na kapag nakalabas na ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility, ito nga pong LPA or ang dating bagyong Wilma. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.